Hi guys, Milog Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig para po ito sa mga air signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa my description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Gemini. Ano kaya ang posibleng pagdaraanan ng mga Gemini sa mga susunod na mga araw? Let's see. So we have here the Knight of Swords, the Five of Cups, and the Knight of Coins. Okay. So parang merong paparating dito na tao na pwedeng nagsisi na siya. At dahil nagsisisi na siya, pwedeng this time, seryoso na siya sa kanyang pagbabalik sa'yo. Okay? And then we have here the Eight of Cups. Pero, it seems like hindi ka satisfied, hindi ka kontento sa kung ano man yung ipapakita niya sa'yo or sasabihin niya sa'yo. And then we have here the Two of Swords. Yan, nagdududa ka sa kanya. Nagdadalawang isip ka. So, pwedeng wala na yung tiwala mo dito sa tao na ito. And then we have here the Fool. Kumbaga ayaw mo na mag-take ng chance or ng risk with this person. Okay, so maaaring meron itong hindi magandang ginawa sa'yo in the past, kaya parang gusto mo siyang layuan or nagdadalawang isip ka sa kanya. Okay, careful ka na this time in dealing with this person. Okay, and then we have here the Four of Wands, the Page of Swords, and the Four of Swords. Okay, so sa nakikita ko dito, pwedeng kung ano man yung nangyari between the two of you, pwedeng nakarecover ka na dun eh. Yung iba nga sa inyo, pwedeng meron na kayong ibang love interest, meron na kayong ibang nakarelasyon after nitong tao na ito. Kaya, pwedeng makikipag-usap pa rin kayo sa kanya, but it's more of casual ka lang. Okay? Parang walang masyadong emotions. Okay? And then we have here the Chariot. And we have here the King of Swords. So, it's saying like, parang ikaw yung nagwawagi dito. Okay? Parang you are continuing to move forward with your life. Ganyan. Pwedeng lalayuan mo ng tuluyan itong tao na to, or tuluyan ka nang naka-move on, or ma-realize mo na hindi mo na siya ganun kamahal as before, hindi ka na nababaliw sa kanya, hindi ka na marupok sa kanya, or pwedeng ma-realize mo na, naka-move on na ako. Hindi ko na siya mahal. Okay? And then we have here the Empress. So, ibig sabihin, parang naging confident ka na sa self mo. Mas mahal mo na yung sarili mo. Mas inuuna mo na yung self mo kasi alam mo na yung worth mo as a person. Kaya kumbaga hindi na basta-basta na bibigay ka sa tao na ito na maaaring nanakit sa'yo in the past. Okay? So, walang masyadong etchos itong mga baraha ngayon. Medyo diretso siya sa kanyang mensahe. So, titingnan na lang natin kung ano yung mangyayari dito, kung talagang mapaninindigan mo nga or ma-realize mo na you are worth it. Kumbaga, hindi mo deserve yung tao na basta-basta. You deserve so much more. Okay? For now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Gemini. Para sa mga Libra,
Okay, we will see ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Libra sa mga susunod na mga araw. Okay, so we have here the High Priestess, the Justice card, and the Knight of Coins. Okay, so base sa mga barahan na to, parang mas wise ka na. Okay, or magiging mautak ka sa mga susunod na mga araw kasi alam mo yung tama, alam mo yung totoo, alam mo yung deserve mo. Okay, so merong pwedeng dumating or umapproach sa'yo, mag-message sa'yo na tao na siguro parang magiging matalino ka sa pakikipag-deal dito sa tao na ito. Okay? Parang alam mo na deserve mo yung seryoso, commitment, deserve mo ang label. Okay? And then we have here the Fool. So, napaka-confident mo dito, no? Hindi ka nagpapadalos-dalos. Talagang inaalam mo na maigi. Matanong ka, kumbaga, dito sa tao na ito. Or pwedeng nagre-research ka about sa tao na ito kung ano yung intention niya siguro sa iyo. Hindi ka nagiging careless. Okay? Wise ka nga. Wise, and you don't want to be careless here, kaya nagre-research ka. Okay, and then we have here the Two of Wands, the Three of Cups, and then we have here the Four of Swords. Okay, maaari kasi na in the past siguro nagkaroon ng third party situation dito sa kwento na ito, and parang iniisip mo yon. Hanggang ngayon, parang hindi mo pa yon makalimutan. Parang naiisip mo na what if in the future, gawin na naman niya ito sa akin. Parang ganyan. Okay? So, pinapahalagahan mo na yung mangyayari sa'yo in the future. Hindi kayong basta-basta na nagpapadala sa emotions mo. Yung sa kung ano yung nararamdaman mo ngayon. Okay? And para kasing yung dating is naka-get over ka na naka-recover ka na sa ginawa nitong tao na to sa'yo before tapos biglang babalik na naman siya sa'yo. Okay? And parang you don't want to go through the pain again. So we have your Judgment card. Ibig sabihin, you are using your better judgment. You are making the right decisions for yourself. And then we have here the Chariot. And right now, the best decision that you can make is to run away or move on, kumbaga, from sa tao na ito. And then we have here the Empress. Almost same card with Gemini. Okay. So, with the Empress here, ibig sabihin, nananaig yung pagpapahalaga mo sa iyong sarili mo. Sa iyong sarili. Okay. Kaya, hindi ka basta-basta na magpapaloko muli sa kung sino man. Kasi alam mo kung ano yung tama. Alam mo kung ano yung deserve mo. Okay? At alam mo yung katotohanan. So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Libra. Para sa mga Aquarius, okay, we will see ano kayong posibleng pagdaraanan ng mga Aquarius sa mga susunod na mga araw. We'll see. Okay, we have here the King of Cups, the Magician,
And then we have here the Temperance card. Merong isang tao dito na mahal ka, na gagawin ang lahat para sa iyo or para maiparamdam sa iyo yung kanyang pagmamahal. This can be your soulmate or this can be the person na parang tamang tao na makilala mo or makasama mo ngayon. Okay, parang this is the perfect timing for the both of you. Pwedeng this is somebody na minanifest mo, na dumating sa buhay mo or bumalik sa buhay mo. So, if you are not yet manifesting this person into your life, maybe this is a sign for you na simulan mo na i-manifest. Kasi maaaring ito na yung tamang panahon para makilala mo itong tao na magmamahal sa'yo ng lubusan or para bumalik sa'yo ang isang tao na mamahalin ka ng higit. Okay? And then we have here the Queen of Cups. So yes, this is a soulmate connection kasi King and Queen of Cups. Okay? And then Temperance card talks about soulmates too and perfect timing. So, mamahalin ka nitong tao na to the same way na mamahalin mo siya. And then we have here the Ace of Wands. And then magiging mapusok ang inyong relationship with each other. Okay, talagang napaka-passionate. And then we have here the Strength card. And it will become stronger and stronger yung passion ninyo sa isa't isa. Okay, maaaring sa mga susunod na mga araw, sobra ang init ng inyong pagsasama. Okay? And then we have here the Nine of Wands, the Hangman, and then we have here the Page of Wands. Malaki yung chance na yung tao na ito is fire sign. Okay? Pwede rin water sign, but mas marami yung mas stronger yung fire sign. Okay? Ang nakikita ko lang dito na magiging problem, if ever man, is pwedeng mas bata or may pagka-immature. Yun lang kumbaga yung tanging makakapag-hold back sa relationship ninyong dalawa. Kasi pwedeng magkaiba pa kayo ng point of views in life or pwedeng magkaiba kayo ng gusto na mangyari pa. But hindi question kumbaga yung pagmamahal ninyo sa isa't isa. It's there. The soul connection is there also. The feelings is also there. It's just that maybe may mga points of view kayo na dalawa na hindi pa totally na nagma-match up right now. Pero kasi yung sinabi nito, this is the perfect time na for the both of you to meet. Okay. Siguro, kung isa sa inyo ay hindi magiging close-minded, kasi parang meron ditong nag-hesitate. Kasi parang hindi niya nakikita yung point of view nung isa. So, somebody needs to give in order for the both of you na mag-meet halfway. Okay? And then we have here the Page of Cups. And then the Six of Wands. And then we have here the Knight of Cups. Okay. So, talagang dominant yung water sign and fire sign dito sa reading na ito. So nakikita ko dito, I think siya yung gagawa ng way para kumbaga
mawala yung hindrance na yon sa relationship ninyong dalawa. Siya yung kumikilos dito eh. Siya talaga yung nag-a-assure sa'yo na I love you, I will do anything for you, we can work things out, ganyan. And talagang you will feel really loved and cared for by this person. Na makikita mo talaga yung effort niya para lang tawag ito, maayos kung ano man yung hindrance or kung ano yung problema na yon na nakakapagpaudlot para maging totally whole yung inyong relationship with each other. Okay? So, nasa sa inyo rin yan, kumbaga, kung paano ninyo tutulungan, kung paano mo siya tutulungan. Okay? Para mapa-improve yung relationship ninyong dalawa. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Aquarius.